sa kahabaan ng Katipunan Avenue, kung nasaan ang unang headquarters ng Makibaka, isinilang ang planong formal at opisyal na paglulunsad sa organisasyon. Minarapat nilang gawing malikhain at ekstraordinaryo ang paglulunsad sapagkat nasa anyo ito ng isang kilos protesta sa harap ng Araneta Coliseum. Ginawa sa itinakdang araw ng koronasyon ng Binibining Pilipinas noong ika-18 ng Abril 1970 ang formal na paglulunsad sa Makibaka bilang hayag na pangmasang organisasyon ng kababaihan. Nagpiket sa labas ng Coliseum ang bultong kababaihan ng Makibaka sa simula hanggang dulo ng programa. Dinaluhan ito ng mga mamamahayag at nilahukan din ng iba pang kababaihang simpatisador at mga hindi kaanib ng organisasyon. Sa kanilang ulat sa unang taon ng pagkakatatag, komprehensibong ipinaliwanag ng organisasyon ang dahilan sa piket bilang anyo ng paglulunsad. Ayon sa Makibaka, ang pagtatangkang iyon ay pagkilala sa makabuluhang posisyon ng kababaihan sa lipunan at hindi mga wari estatwa na pamigay aliw sa mata ng kalalakihan. Dagdag pa, konkretong isinasaad sa manifestong kanilang inilabas sa parehong araw ang malalim na pag-unawa nila sa politikal na gampanin ng kababaihang Pilipino. The Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan believes that women of the Philippines have a far more important role in our society than participation in such inane activities as beauty contests. Makibaka believes that in these crucial times, when the Filipino nation faces great difficulties, the women of the Philippines should participate in the struggle for change towards a just and equitable society. Makibaka calls upon all progressive sectors of our society to join the movement for the emancipation of women from feudal restraints which prevent their full participation in the struggle for national democracy. Pinukol nila ang mga organisador ng Binibining Pilipinas sa opresibong pagturing sa kababaihan bilang instrumento ng konsumerismo. Pangunahing panawagan nila noon na ihinto ang pangangapital gamit ang katawan ng babae. Ito nila ang nagsisilbing isa sa mga susi sa paglubha ng eksploitasyon at karahasang nakabatay sa kasarian. Pinaninindigan ng Makibaka na itinutulak ng timpalak ang kababaihan sa lalong paglala ng suliranin sa otoridad sa ating bansa. Hindi nakaiwas sa ilang karahasan ang kababaihang nagpiket dahil sa anyo at tema ng kanilang paglulunsad. Sa loob ng ilang oras na isinagawa ang piket, dumoble ang mga lumahok at simpatisador. Pinalibutan ng mga gwardya sa Coliseum ang mga nagpipiket, sapagkat patuloy na nadadagdagan ang kanilang bilang habang gumagaod ang programa. Kalaunan, ipinatawag na rin ng Metrocom, subalit tapos na ang programa na Makibaka nang sila ay dumating. Naging maingay at laman ng mga pangunahing pahayagan ang panimulang aktibidad ng Makibaka. Nalathala sa mga pambansang dyaryo, magazine at comics ang mga larawan at salaysay hinggil sa paglulunsad ng bagong organisasyong nilahukan at pinamunuan ng kababaihang estudyante. Nakaambag din sa pagiging maugong ng balita ang mismong paglahok sa piket ng dating Miss International na si Gemma Cruz Araneta. Periodista na si Cruz Araneta ng panahong iyon at nagsasaliksik hinggil sa mga usaping pangkababaihan. May ilan na siyang lathalain kaugnay ng kalagayan ng kababaihan sa iba't ibang dako ng mundo gaya ng Vietnam at China. Kabilang siya sa mga naging aktibong kasapi ng Makibaka mula sa hanay ng mga profesional mula 1970 hanggang 1972. Sa unang inisyatibong ito, lalong nahikayat ang kababaihan, partikular ang mga kolehiyala, sa panawagang hindi instrumento ng aliw ang babae na mayroon itong demokratikong karapatan upang huwag maapi
at sa halip ay lubusang magawa ang mga fundamental na gampanin sa pakikibaka. Ang piket ng makibaka sa binibining Pilipinas ay nagdulot ng malawak na publisidad, ngunit kasabay nito ang pag-ani rin ng mga kritisismo sa hanay ng iba pang organisasyon. Hindi naging madali ang pagproseso ng karamihan sa estilo ng protesta sa timpalak pagandahan. Umusbong ang mga biro sa makibaka bilang mga feministang anti-kalalakihan at kilosang burn the bra. Gayunman ang naging inisyal na pagtingin ng ilang militante sa makasaysayang paglulunsad ng makibaka, naging daan ito sa lalong pagsikat ng samahan, hindi lamang sa loob ng UP Diliman, kundi sa iba pang dako ng bansa. Sa lansangan, ang hayagang pagrehistro ng makibaka sa sentral na isyong pangkababaihan, ang una sa mga mayor na pagtindig nito laban sa katutubong feudalismo.